Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay June 4, 2026, Huwebes. At doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, kumusta po kayo? At yung pong ating mga kasama diyan po sa lugar ng Cavite, diyan po sa lugar ng Batangas, at siyempre yung pong ating tagapakinig diyan po sa lalawigan ng Bicol, diyan po sa Camarines Sur, kumusta po kayo? At ang ating pong mga kasama dito po sa Metro Manila, talagang sila po ay abalang-abala sa pag-cover ng mga kaganapan diyan po sa lugar ng Pasay, diyan po sa Senate, diyan po sa Senado. At kanina, nakita naman natin kung ano yung mga kaganapan diyan po sa mainstream media. At yung pong sinasabing Senate President, di umano, na ito pong si Alan Cayetano ay nagkaroon po ng presentasyon ng kanilang gustong imbestigahan, mga witnesses di umano, na usapin ng mali-malitang suhol, mali-malitang kickback. O kaya lang tila malaki po ang nagiging problema, At ito pong kampo ni Senador Win Gatchalian naman ay talagang akala ko kanina hindi makakapasok yung pong mga ex-marine, na halos nang dumating. Ito pong si John Vic Remulla, tila walang magawa dahil nag-iisa nga naman siya. At sinasabi na wala naman siyang balak harangin. Halos nagkasalubong lang sila sa pinto. At ang kanyang nakasabay o nakasalubong doon po sa pintuan ay ito pong si Senador Robin Hood Padilla. Kasama yung pong mga sisigasig na talagang gigil na maging witness tungkol di umano sa suhulan sa pagdadala ng mali-malitang pera
doon po sa gusto nilang akusahan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, ikasamo nga. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diba? Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. Sikwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Okay, tayo po ay muling babalik sa ating programang Media Patrol. Uy, wala na to. Ayusin mo nga ito. Hindi gumagana. Okay, so tayo po ay dadako na dito kay Senador Win Gatchalian, ano? At sa ngayon, ang nangyari po kasi ang bilang sa Senado, no? 12-11 na lang.
yung kampo ni Wing Gatchalian ay mayroon pong 12 at yung pong sa kampo ni Cayetano naman ay 11 na lang. So, lumalabas dyan na ay sinasabi na kulang pa daw para maging Senate President. Ito pong si Wing Gatchalian, no? At ang problema po rito, paano kaya pipihit yung pong kampo ni Alan Peter Cayetano? Kasi katulad yan, ang kinikilalang Senate President ngayon, ito pong si Wing Gatchalian ng Malacanang. Tapos, siyempre, yung Kongreso, ang kinikilalang pamunuan, ang Senate President, ito po si Wing Gatchalian. At ang problema po rito, yung mga ito ay tagagawa po ito, taga-revisa po ng mga batas na isinasagawa po sa Kongreso. Paano kung mananatiling ang bilang 11, 10, 12 ano? Dahil 22 na lang sila, dahil si Jingo Estrada ay nasa loob ng kulungan. Pagkatapos ito pong si Senador Bato de la Rosa ay tila hindi na talaga lilitaw yun. Nagtatago. So in short, sila po ay 22 lamang. Ngayon, kapag may batas na gustong ipasa mula po sa Kongreso, so sino ang magdidesisyon? Di ba, may sekretary naman yan sa Sergeant at Arms. Siyempre, yung sekretary napalitan na bago na po ang Senate Secretary. So malamang ang kikilalanin po niyan yung kampo na rin ni Wing Gatchalian. At yung po mga empleyado ng Senado, di naman tayo nangunguna. Ang problema po dyan, sino po ba nagpapasahod sa mga yan? Di ba, saan ba galing yung budget ng Senado? Siyempre, galing po yan sa Department of Finance pa rin. At siyempre, yung mga expenses dyan, yung material aspect na kailangan ng Senado kapag ang kinilala, ito pong kampo ni Wing Gatchalian, ano mangyayari kay Senador Alan Peter Cayetano? So, medyo dihado ang laban, ano? Dihado po itong kampo ni Peter Alan Cayetano. Kaya, ngayon ay Miyerkules, Huwebes, sa pag-Friday, tila wala naman pong pagdinig. Sabado at Linggo, so sila po ay muling babalik sa Lunes. At yung pong 12 ay sila po ay magsisimula na ng kanilang trabaho sa pamuno ni Senador Wing Gatchalian at saka iba pang mga bagong miyembro ng kanilang committee. Siyempre, yung legality kasi, kaya lang, sabi ko nga, dihado itong kampo ni Alan Peter Cayetano, kaya aabangan po natin ang mga susunod na kabanata. At yung next na, yung kay Alan na. At titingnan po natin kung yung tigas talaga ni Peter Alan Cayetano kung saan hahantong, sa totoo lang, ito pong kaganapan diyan po sa loob ng Senado ay hindi po talaga magandang huwara ng ating bansa. Inuulit po natin, Senado po diyan, napakataas po ng respeto supposed to be ng taong bayan, pero yung mga kaganapan sa kasalukuyan ay tila
sablay na ang nangyayari. Oo, ngayon ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano, malinaw naman ang kanyang mensahe na kapag makabuo ng 13 senador, ito pong kampo ni Win Gatchalian, automatic na siya po ay bababa sa kanyang pwesto. Yun po naman ang kanyang higit na binitawang pananalita na lalaki naman yan, o kung totoo nga, at siya po ay talagang bababa sa kanyang pwesto. So ngayon po kasi ang bilang ng kampo ni Alan Peter Cayetano ay medyo solid na, no? Ito pong 10 na lang dahil yung dalawa hindi na natin masyado isinasama nga sa bilang dahil yung isa ay nasa kulungan at yung isa naman ay nagtatago. So 10 na lang sila. Ang tanong, sinasabi nga po na may mga kaso pang, may mga warrant o baris pang darating. Malamang ito nga pong kampo ni Joey Villanueva na tila ito naman po yung napupuruhan. At kaya lang, yung pong kay Chis Escudero, nagsakripisyo na po siya na nakisama doon po sa kampo ni Win Gatchalian. Hindi po natin alam kung yung kasong isasampa sa kanya ay solid. Dahil nung mga nakalipas na araw, ay di umano yung kaso para kay Chis Escudero ay plansado na, pero nagbago naman ang ihip ng hangin na di umano na ito pong si Chis Escudero ay ilang bisis di umano na pinatawag diyan po sa Malacanang. Malamang baka pati itong kaso nito ay madili rin na may sampa sa Sandigan Bayan. Di ba? Kaya, so, abangan po natin yung kaso ni Chis Escudero. At ito pong kay Joey Villanueva, na kanina maingay na ito pong kilalang senador mula po sa lalawigan ng Bulacan ay talagang nakakasana ang kanyang susuunging problema kung paano ididepensa ang kanyang sarili sa usapin ng plunder o pandarambong. Di ba? Ang sabi nga po ni ating kasamang kaibigan, kumpare na si Ramil Obra. Yun ang sinabi niya na dapat iban. So, ganun talaga ang mangyayari dito sa kampo ni Alan Peter Cayetano na kapag hindi siya magbago ng pananaw, tila kawawa ang magiging kapalaran nito sa loob ng Senado. At sa usapin kasi nung kampo niya, no, simulan na natin, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Camel Villar, Mark Villar, Marcolita,
Robin Hood Padilla, Loren Ligarda. Sino pa ba yung iba? Joey Villanueva. Ay tila maganda na po ang kanilang solid na pinagsamahan. O ngayon Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, may 3 araw na sila po ay magmumuni-muni, na sila ay magsisimba doon po sa kanilang patron naman, kung ano man po ang kanilang sinisimba o kung ano ang kanilang sinasamba. Hihingi po sila ng gabay. Ganon din po doon sa kanilang panalangin na kung saan ba talaga sila patutungo. Tayo naman kasi paulit-ulit natin sinasabi. 2026 na ngayon. Bakit kasi kung saan napupunta ang isip ng inyong mga miyembro dyan sa Senado? At sinasabi kasi na tila may sablay na galawan din kasi itong kampo ni Saray. Malinaw naman sa impeachment trial, kailangan maka-16 na senador bago mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit tayo kita mo naman, ilan pa lang nandiyan dyan? 12. Kailangan pa ng 4 para mapatalsik si Sara. Kung solid kayo, kung tinuloy-tuloy na ninyo ang trial na yan, pagdating sa dulo, kayo ay man magwawag di ba? Kaya lang itong kita nyo na yung si Porwido na nairita na. Nakisama na doon po sa kampo ni Win Gatchalian. Dahil maaring hindi na kayo nagkakanda sundo-sundo dahil kayo-kayo lang naman. Kaya ganun ang nangyari. Inuulit natin. Ito pong kampo ni Alan Peter Cayetano na tila nang si Alan ang umupo. Ito pong si Senador Cayetano, talagang lumubog yung nangyari dyan sa Senado. Inuulit na naman natin. Mas maganda talaga wag mo lang ipagmatigasan o ipangalandakan na ikaw ay manatili bilang Senate President dahil lumalabas sa bulang kristal na talagang tagilid na po ang takbo ninyo dyan po sa Senado. Pero kapag ikaw ay bumaba, pinabilon mo na ang kampo ni Win Gatchalian, malamang maisisib nyo pa ang inyong kredibilidad, maisisib nyo pa ang kredibilidad ng Senado, at maisisib nyo pa ang kampo ni Sara Duterte. Di ba mabuti ito pong kaibigan natin ni si Ramil Obray, talagang solid. At yun naman pong ating kasama na ito pong si Sister Elsa Bumitak, Obispo ng Lalawigan ng Cavite, ay kasalukuyang nasa online. At tayo naman po ay itong kasama natin ito ay matagal na rin, So, ito pang ibang mga kasama natin dyan po sa Lalawigan ng Cavite, regards ko po kayo.
At noong nakaraan nga araw nga, nabanggit ko na yung ating po mga field reporter, ang ating mga miyembro mula po sa iba't ibang lalawigan, mula po sa lugar ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, maging dyan po sa lugar ng Bulacan, ay ibubukas na po natin ang ating mga programa para po maging update doon po sa kanilang area of responsibility naman. Ang sabi ni kasamang Ramil Obra, naglabas ng opisyal na pahayag ang Integrated Bar of the Philippines hinggil sa isyu ng quorum sa Senado kaugnay ng sesyon noong Hunyo at 3. So, ito naman ay opinion ng IBP na ito naman po ay komposisyon ng iba't ibang uri ng abogado, ay ito po ang tama. At nabanggit na nga rin po noong 2015 di umano sa panahon ni dating Senador Drilon, ay nagkaroon na po ng ganitong usapin na ang DUSI ay naging majority na dahil yung iba rin na mga senador ay hindi po naka-attend o hindi na nakakapunta dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya lang, alam nyo naman po yan is the battle of the brain. Etong talino at yabang nito pong si Tenke Peter Alan Cayetano, ganon din po itong si Senador Makulit Marcolita, na isa sa nagsasabing mga bayarang media ay tila siya po ay pumapasok na doon sa sinasabing pagkakaulya-ulyanin. Di ba? Kaya inuulit natin, etong kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, lalong-lalo na po itong si Alan, ay tagilid na po ang kanilang pangsyon kung sila po ay magmamatigas pa. Inuulit natin, ang Kongreso suportado ang kampo ni Win Gatchalian, ang Malacanang suportado ang kampo ni Win Gatchalian, malamang ganun din po yung PNP, EEP at iba pang branch of government, suportado na po ang pamunuan nitong si Win Gatchalian. So dito po kay Alan Peter Cayetano, kapag tuluyan po kayong mamatigas, malamang ang inyong pagmamatigas na yan, unting lalambot yan, 100%. Ito po ay pananaw ng ating kasama na si Nolito Boyles ng San Valley. Ganun din po itong kasama natin na si German Policarpio ng lalawigan ng Cavite. Malamang ang iyong tigas, parang ano yan, parang tumigas na biglang humina. Tumigas na pagdating sa dulo ay lumambot. Senator Alan Peter Cayetano, kung ikaw ay talagang tunay na naglilingkod sa bansang Pilipinas at kung talagang mayroon kang pagmamahal sa Republika ng Pilipinas, lalo na po sa institusyon na iyong ginagalawan sa kasalukuyan, hindi ko po kayo inuutosan. Hindi rin po kita pinakikiusapan. Bagkos, makonsensya ka naman, ipagkalob na yan kay Win Gatchalian ang pamunuan ng Senado.
Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:21 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, lilipat na po tayo dito sa isang guwapo. Pero may pagkaulyanin na rin. Sino ba yon? Marcolita? Ito pong susunod natin na ipapakita. Ito pong na to, credit po ito sa kumuha ng picture ng photo na to, no? So, ito pong pagitan naman ng dalawang, ito pong si Senador Marcolita. Hindi natin maisip kung ano ba talaga, kung saan ba talaga nang gagaling ang galing, ang talino nitong nakapiluka. Nakapiluka ba yan? Di ko alam eh. Tayo naman ay humahanga sa mga ganitong tao, sa totoo lang. Dahil noong nasa Kongresya, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung inyo pong maalala, ito po yung nanguna, ito pong si Senador Marcolita, nang siya po ay maging author, nang siya po ay kauna-unahang tumayo, yan po sa loob ng Kongreso, para ang plantelya o yung tinatawag na ng ABS-CBN ay hindi niya na po maiparinyo. So, tayo ay nakilala natin ito na akala natin eksperto sa batas. Ito pong si Rodante Marcolita. Dahil napakagaling niya pong mag-deliver sa totoo lang. In the basis of argumento, in the basis of argumentation, akala natin, ito na po ay ang isang pangmalakasang senador talaga na nararapat sa Kongreso, maging sa Senado. So, nung una niyang takbo, ang pagkakalam ko nito, noong 2022, tama ba? Or noong 2026, ay umatras po ito. Dahil bagamat nasa campus siya noong panahon na yun, nasa kampo nila Pangulong Marcos sa ilalim ng UNITEM, pero naramdaman niya na tila hindi siya papasok bilang senador. Sa kalagitnaan ng laban, siya po ay sumurrender. Hindi niya na po ipinagpatuloy. In short, hindi po siya nanalo nung una niya ratsada bilang senador. Pero, sa hindi inaasahan naman, nung nakaraang 2025 election, sa hindi pa rin inaasahan, siya po ay nakasama doon sa Magic 12. Tinalo niya si dating Mayor Nancy Binay, dating Senador Francis Tolentino, tinalo niya si dating DILG Secretary Binhor Abalos, tinalo niya yung mga iba pang bigating katulad ni Manny Pacquiao, at iba pang mga kilalang tumatakbo naman noong mga panahon na yun. Siya po, dahil sa kanyang grupo naman na kinasasaniban, ay ito po ay lumusot sa 2025 election, diyan po bilang senador, at sa kasalukuyan siya nga po ay nakaupo.
at naging bahagi at naging miyembro ng Senado sa kasalukuyan. Kaya lang sa edad ni Marcolita, di ba? Sa edad niya na yan, naging congressman ilang beses. Pagkatapos ngayon siya po ay isang pasaway o makulit na senador. Isipin mo ba naman ang sinasabi na yung mga bayarang media? Ano ba naman, Marcolita? Ngayon, kailan ka ba pinanganak? Pag tinanong kita kung kailan ka pinanganak baka sabihin mo, batang-bata pa ako. Araw-araw tayong binibigyan ng sapat na hininga. Binibigyan ka ng sapat na pandinig. Binibigyan ka ng sapat na paningin. At binibigyan ka ng sapat na talino. Pagkatapos sasabihin mo, mga bayarang media, kailan ka ba pinanganak? Bakit hindi mo tanungin ang iyong mga kasama? Tanungin mo itong si Senador Tinky Alan Peter Cayetano. Tanungin mo yung ibang mga kasama mo dyan sa iyong grupo kung ngayon ka lang nakarinig ng ganyan. Di ba? Iyon ang sinasabi na kung kailan ka tumatanda, saka ka nagiging paurong. Nung doon sa probinsya, kapag tayo ay makausap ng mga maedad na, sasabihin, kung kailan ka tumatanda, saka ka naman nagkakaroon ng kaisipan na patras o paurong. Nakakatakot ka ng pagkatiwalaan. Senador Rodante Makulit Marcolita. Isipin mo ba naman, araw-araw niyong kasama yung mga media dyan po sa Senado, yung mga Senate bait. Pagkatapos, magbibitaw ka ng salitang sablay na sablay. Di ba? Katulad nung makasagupa mo, etong batikang senador, na alam naman natin na makulit din, eto pong si Risa Hontiveros, ay palibas ang kanyang tinapos ay hindi tungkol sa law o hindi abogado. Tapos nagsalita ka ng mahirap kasi sa isang tao na wala pong background sa batas. Ang kapal ng apog mo. Di ba? Wala ka pa sa Senado. Senador na yan si Hontiveros, si Risa. Pagkatapos, sasabihin mo na ang mahirap kasi sa walang background sa batas. Tanod nga po kahit papano may alam sa batas. Yun nga pong mahilig yung pong hindi sumusunod sa pedestrian lane. Yung lumalabag sa pedestrian lane. Alam ang batas. Pagdating dyan sa kay Risa Hontiveros, na batikang senador naman yan, palibas sa pikon ka na siguro, gumamit ka ng pambalasubas. Di ba? Ang daming abogado sa Republika ng Pilipinas pagkatapos ikaw ay isa lang naman sa mga naging abogado, kapag umasta ka, akala mo ikaw na lang may alam. Kung ako siguro magkalapit tayo, malamang kapag ginamitan kita ng batas, aywan ko lang kung magkaintindihan tayo. Di ba? Kasi yung pananalita, kung alam mo yung tamang pananalita, batas din niya. Di ba? Tama ba na sasabihin mo na si Risa Hontiveros ay walang background sa batas? Walang alam sa batas?
Pagkatapos, yung pong araw-araw na nagbabalita sa inyo, yung pong mga nandiyan dyan po sa Senado, yung mga, sabi nga, yung mga lihito mong mga media practitioner. O, di ba? Yung may mga malalaking outlet na media. Araw-araw mo nakakasama dyan sa loob ng Senado. Pagkatapos kapag nagkakaroon ng media forum, pumupunta ka. Pagkatapos, sasabihin mong mga medyang bayaran. Bastusin, ano? Bastusin pala itong si Marcolita. Kung kailan tumatanda, saka naman nagiging paorong. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay muling babalik. Mr. Chairman, Patalastas Place. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:35 ng gabi. Dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin, ito pong si Miss Elsa Obispa Bumitak Ometspo. At regards na rin po natin yung head po ng DASMA Operative. Diyan po sa lalawigan ng Cavite, sa panguna po ni Police Captain Hel Gamad naman. At ganon din po kay Mr. Nolito Boyles. And of course, kay Jermaine Policarpio. At ito pong kaibigan natin na si Ramil Obra. At lilipat na po tayo dito sa ating kasalukuyan naman na SILG
Secretary John Vic Remulla. Kanina, nakita natin kung paano siya pumunta dyan sa Senado, na sinasabi nga ay tumawag sa kanya o humingi ng saklulo ang pamunuan ni Senador Win Gatchalian para manatili ang kayusan at katahimikan ng nabanggit na institusyon. Mr. Chairman, pakipalitan niya. John Vic Remulla. Kaya siya ay nandoon para tugunan ang request naman ni Win Gatchalian. Kaya lang sa hindi po natin inaasahan na nga dumating yung kampo ng mga witnesses sa panguna ni Low Senador battery. Please charge. Robin Padilla. Ganon din po ni Senador Pia Cayetano. Ay tila nagkasalubong sila doon sa pintuan. Di umano. Kasama yung 18 dating mga tigasing sundalo mula po dyan po sa mga Marines. Siyempre, anong magagawa ng mama? Dahil siya po ay nag-iisa lamang doon po sa loob ng Senado. Kaya ay tila dihado siya. Pero ang maganda po rito, bilang SILG Secretary naman ng DILG, ay pinakita niya na talagang siya po ay marunong sumagot, marunong Low battery. Please tumugon sa panawagan ni Senador Win Gatchalian. Bagamat may tuturing natin na nagkagit-gitan, pero ang advantages po doon ay hindi naman po nagkaroon ng pansiran. Wala pong naganap na kalmutan. Wala pong naganap na suntukan. Ang naganap lang ay palakasan kung sino ang mahina. Tabi! Pero hindi naman totally nagpakita ng kahinaan ito pong si Secretary John Vic Remulla dahil hindi naman po tuluyang nadapa. At yung pong isa nga nag-comment, hindi ko na po babanggitin ang pangalan dahil nang ako po ay pumunta dyan po sa Lalawiga sa lugar ng Tagaytay City. May nakausap po ako sa batikang abogado naman na kung sakasakaling tayo may pinag-uusapan, wala lang pong banggitan ng pangalan. Po, ang sabi nung nakausap ko, sige ngayon, hindi na natin babanggitin. Ang sabi nung isang nag-comment, malamang sinadya daw po nitong si Senador, ito pong si Secretary John Vic Remulla na mapagitna doon po sa may pintuan dahil ang gusto talagang mangyari nito ay makatabi o makayakap kay Robin. Low battery. Please charge. Pero ayaw ko naman po itong paniwalaan dahil alam ko naman na lalaking-lalaki naman po itong si John Vic. Kaya yung comment ng isa ay tila nagpapansin din katulad ko. Di ba? Yun po ang aking pananaw doon. Kaya alam mo naman si Robin Padilla. At sabihin natin na talagang bata pa naman si Robin Padilla kaysa kay John Vic. So in short, tila nanaig
yung pong lakas ni Robin kasama po yung 18 Marines na pumasok po dyan sa loob ng Senado. Bottom line naman, sabi ko nga, walang nagkaroon ng kalmutan, hindi nagkaroon ng suntukan, hindi nagkaroon ng bakbakan. In short, bahagi pa rin po yan ng demokratikong asaran. Di ba? Ganun talaga eh. Demokratiko tayo eh. Demokratikong bansa tayo. Kaya, dyan sa labas ng Senado, makikita mo, nagbabalyahan, naghahatakan. O kapag may rally, kung ano-anong pinagagawa ng mga rallyista, kung anong pinagsasabi ng mga rallyista laban doon sa mga law enforcement unit, yun po ay sinasabing nasa maximum tolerance. Dahil ito po ay bahagi pa rin ng demokratikong pamamaraan. Yun naman po talagang totoo. Yun po ang maganda sa ating bansa. Ang maganda sa mga batas na umiiral sa atin, dahil may tinatawag tayong Commission of Human Rights. Kapag ang mga law enforcement Fees charge. lumampas doon sa kanilang professionalismong pamamaraan, malamang masasayang ang kanilang posisyon bilang alagad ng batas. Katulad nung nangyari nung nakarang araw, yan po sa lugar ng Taguig. Kitang-kita naman sa video, sa pagitan ng pulis at saka ng senior citizen na driver nung van, nakita naman natin na parang gusto siyang sagasaan. Kaya yung mamang pulis ay tila uminit ang ulo, na tila sabihin natin lumihis doon sa kanilang control, lumihis sa kanilang professionalismo o professionalism. Kaya po ay talagang kitang-kita natin na yung senior citizen ay kanyang hinatak pagkatapos pinusasan. Pero ang mabigat dito, nang siya po ay harap sa media ni Commissioner Attorney Calinisa naman ng National Police Commission, ay tila bangungot din ang inabot ni Commissioner. Dahil tila nagpipintig pa rin ang tainga nung mamang pulis, kaya talagang nagbitaw ng mabibigat na pananalita yung mamang pulis, dahil di umano siya po ay ginagamit na pulutan o propaganda sa harap ng mga media naman. Kita nyo ang nangyari. Battery. Fees charge. Kita nyo po ang nangyari sa mamang pulis. Hindi nakapagtempe. Kaya nangyari, sino banda matatanggal? Yung mamang pulis o yung commissioner ng Napolcom? Kaya sana naman ang ating mga alagad ng batas ay talagang sabihin natin na mahaba na talagang pasensya ng mga yan. Pero kapag nauubos naman ang kanilang pasensya, talagang tinatabla naman talaga yan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:45 ng gabi at malapit na po tayo magtapos. At inuulit po natin, yung ginawa po ni Secretary Jan Vic Remulla, ito po ay bahagi ng kanyang trabaho, bahagi ng kanyang Low battery. pagka-professional Fees charge. bilang opisyal ng gobyerno, na sabihin po natin na ang nangyari kanina ay bahagi pa rin ng demokratikong pamamaraan kung ano man po ang nagiging kaganapan dyan po sa loob ng Senado. Bottom line, in the last
ano na po ang ating Senado ngayon. Ngayon, bukas, Sabado, Linggo o sa mga darating na araw, inuulit po natin. Ito ay trabaho naman ng DILG. Ito naman ay kasama rito ang executive body naman. Office of the President, hindi pwedeng sabihin na nagkakaroon ng kaguluhan sa Senado ay hindi Low battery. pakikialaman. Please charge. Ganon din po ang ating Armed Forces of the Philippines, maging mga law enforcement agencies, ay tila sabihin natin na ito pong Senado sa pagitan ng kampo ni Win Gatchalian, ganon din po sa kampo ni Alan Peter Cayetano sa kasalukuyan ay dihado sa tindig, may tuturing natin na dihado sa laban. Mas maganda po na kayo po ay magkaisa dahil kayo po ay sa kasalukuyan ay nasa 22 na lang na senador na nandiyan po sa Senado. Mas maganda pong pairalin ninyo ang inyong professionalismo o yung pagkamatao ninyo o yung inyong pagka-gentleman kaysa kayo po ay magmamatigas dahil ang natatalo ay ang buong bansa, ganun din po ang taong bayan. At yung pong sinasabi ni Mr. Rico Arreglo, Low battery. dalawa na Discard. ang pangsyon ng Senado. Walang jurisdiction ang DILG sa Senado. Tama naman. Sa Senado, walang jurisdiction. Pero kapag ikaw ay isang opisyal naman ng gobyerno na may function, duties, and responsibilities na dapat panatilihin ang katahimikan ng isang establishmento o ng isang institusyon, dapat ang isang DILG secretary ay kailangan ng kanyang presensya as much as possible. Hindi pwede na sabihin na ang Senado ang may karapatan lang dito ay ang yung mga itinalagang Low battery. Please charge. osakad dyan po sa loob, yung pong kontrolado lang ng Senado, kapag nagkandagulo-gulo dyan, hindi pwedeng sabihin na kasalanan yan ng Sergeant at Arms. Katulad nung nangyari nung nakarang gabi na nagkaroon ng putukan, hindi talaga sigurado pwedeng sabihin na hindi pwedeng pakialaman to ng mga opisyalis ng ating gobyerno kung sila nga po ay hindi na nagkakanda sundo-sundo. Okay, so atin pong babasahin ang comment nito pong si Mr. Rico Arreglo. Ang sabi, pinapayagan ng Senado na magkaroon ng quorum ang 12 senador upang makapagsimula ng opisyal na sesyon. Ngunit, hindi ito sapat upang legal na makapaghalal ng isang bagong Senate President dahil binubuo Low battery. Please charge. sakop ng jurisdiction ng Senado. Halimbawa, kung may mga nakakulong o wala sa bansa, kung 22 or 23 senador ang aktibong nakakapasok, ang 12 senador ang aktibong nakapasok ay tinuturing na mayorya at quorum para sa paghalal ng Senate President ayon sa Section 16, Article 6 ng Konstitusyon. Ang paghalal o pagpapatalsik ng opisyal ng Senate President ay nangangailangan ng mayor ng lahat ng miyembro dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado, kailangan ng 13 boto para legal na may luklok ang isang Senate President o acting Senate President at ang 12 boto ay kulang pa rin sa Constitution requirement, sabi ni Mr. Rico Arreglo. Tama naman yan. Tama naman po ang sinabi nitong si Mr. Rico Arreglo dahil pinag-uusapan na rin po rito is about Constitution.
ang problema, the Constitution is paminsan-minsan nagkakaroon din po ng technicality, nagkakaroon po ng rigudon kung ano mga nangyayari sa loob ng Senado, ay ang ginawa po ng kasalukuyang majority naman sa ilalim po ng pamuno ni Win Gatchalian. Ang ginawa pong ito ay hindi naman po ngayon lang nangyari, bagkos ito po ay nangyari pa noong 2015 na kung saan ito po ay binitaw ang pananalita ni dating senador, ito pong si Drilon naman. At tungkol po dito sa usapin ng constitutionality nito, kung sino ba talagang tama at kung sino ang mali, ay paubayan na natin sa kanila sa mga susunod na araw. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay magtatapos na sa ating programang Media Patrol. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po dito sa Metro Manila. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa aking programa. At ngayon po ay June 4, 2026, Huwebes.